Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa social media ang di umano'y balitang mga leader ng mga nagrally sa Amerika na booking na. Nagngangalang Loida di umano, leader sa pagsisira kay President Bongbong Marcos sa ibang bansa, binulabog. Pero bago natin simulan ang balitang ito, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat ng bagong videos na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, booking na ang ilang grupo ng mga youth activists na nagsasagawa ng kanilang lightning rally sa loob ng Asia Society sa New York, kung saan nakatakdang magsalita si President Bongbong Marcos Jr. para sa kanyang pagbisita sa Amerika. Sa ipinakitang video ng GMA News ay maraming tao doon at ilang kabataan pa nga ay humiga mismo sa kalsada habang sumisigaw ng never again to martial law, para lang maipakita na ayaw talaga nila sa pamilyang Marcos at kinamuhuyan nila ang mga ito. Ngunit napahiya ang mga ito matapos agara naman silang arestuhin ng mga kawani ng batas doon. Mahigit na 400 ang di umano'y mga naaresto tungkol sa naturang rally at nabuking pa nga ang mga ito na nanghihingi ng donasyon sa social media para umano sa pangbil sa mga kasamahan nila na nakulong. Tila nakarma ang mga ito. Hindi pa nakontento ang mga naturang grupo at pati na rin ang Asia Society ay binatikos na din ng mga ito dahil sa pagbigay di umano nito ng tsansa kay President Marcos na magsalita. Samantala, hindi naman mapigilan ng isang magaling na TikToker na mag-react at magbigay ng komento kaugnay sa usaping ito. Never again to martial law. Mga bobo! Diba, yaks? Tingnan nyo ha, gano'n sila kabobo. Never again to martial law. Saan ba nasasabing magma-martial law? Take note mga lords, may mga pinag-aralan pa yan. Mga graduate pa yan. Nakakahiya, di ba? Graduate kayo, graduate kayo para magwelga, para maghasik ng lagim, para ipahiya ang mga Pilipino. Uy, nakakahiya kayo. Di ba? Pwede ka namang manindigan sa mga gusto mong paninindigan sa tama at magandang paraan. Hindi yung kulang na lang, halikan yung sahig. Yan. Diyan proud ang mga pinklawan. Nakaka-proud ba? Diyan proud ang mga dilawan. So okay yan, cool. Yaks! Kung ganyan man lang, di ba, ang way para panindigan mo ang isang bagay, katangahan na yan. Kung sa Bisaya pa, basin na mo. Ang pasmon ninyo na nasa utok. Mag-isip naman kayo, uy. Pinagtatawanan na kayo. Kayo ang totoong pinagtatawanan ng buong mundo. Kung sa tingin nyo, pinaglalaban nyo ang karapatan ng mga Pilipino dahil sa pinaggagawa nyo, hindi, uy, wag na lang. Wag na lang, I can manage. Ako, Pilipino ako, pero hindi ko gagawin yung pinaggagawa nyo. Yaks! Calling the attention sa lahat ng mga pinklawan dyan, no? Mga dilawan, joke na. Madam Lenny, Laila de Lima, Trillanes, Hontiveros. Ganyan ba ang tama? Ganyan ba ang dapat? Sitahin nyo naman. Ito naman ang nakakagulat na hamon ng isang batikang journalist na si Jason sa Philippines CHR. Pasok, sigaw na. Batikusin niyo ang USA. Hindi ba violation ng human rights ang ginawang ito ng American security?
na kinaladkad parang baboy palabas ng hotel ballroom ang mga Pinoy rallyist against the son of dictator. In this photo, mga nagpumilit na pumasok sa loob ng ballroom at manggulo kung saan bisitang pangdangal si Philippine President Ferdinand R. Marcos II. Binitbit at kinaladkad palabas ng mga American security officers. Kung sa Pilipinas nangyari iyan, todo ngawa na ang CHR mismo. Gabriela, Makabayan Bulok, sina Aling Reza, Loren at Coco. Samantala, hindi naman napigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang komento at reaksyon patungkol sa balitang ito. At ayon pa sa kanila, huwag niyong tulungan. Ginusto nilang makulong at alam nilang mali ang gagawin nila. Ginawa pa rin nila. Nakakahiya kayo at nakadayo pa kayo sa US ng rally o ano sa akala nyo. Kaya nyo ang US Police sa panggugulo nyo. Kulong kayo dyan. Kung sino yung nag-utos sa inyo na mag-rally, hala, tulungan na yung nakakulong. Loida Lewis is the leader of those educated people but got less capacity to execute their frustration in mild manners. Lewis is the linebacker. Yan ang Pilipino na hindi gustong masenso ang Pilipinas. Ang hanap lang nila gulo. Sana maawa naman kayo sa bansa natin. Tumulong na lang tayo kung sino ang umupo na presidente para naman umusat at umasenso ang bansa natin. Huwag sanang mag-away-away pa ang kapwa Pilipino. Magmahala na lang tayo. End quote. Kaugnay naman sa balitang ito ay nagbigay naman ng reaksyon at komento ang isang sikat na solid DDS at magaling na vlogger na si Badong Aratiles. Pakinggan at panoorin ang full video. Ito naman po ang sinabi ng mga kasamahan ng mga nagprotesta. Marami po sa kanila nakulong, no? 3. These people are grassroots community organizers. They are exercising their rights to protest. Yan. The son of the fascist dictator who shouldn't have been allowed in the US in the first place. Shame on Asia society for how they treated them and for giving BBM a platform. Yan, sila pa ngayon, no? Yung ginate crush nila na event, sila pa daw dapat ang mahiya dito sa mga gate crusher dahil parang natanggalan ng yan na naman, ganoon na naman, no? Sila daw dapat mahiya dahil binigyan nila ng platform, no? Itong si BBM na anak ng diktador, etc., no? Samantalang silang mga gate crush, sila daw ang nasa tama. Kayo na po ang magpasya, no? Yung po bang ang Pangulo ng Pilipinas na naimbitahan ng Asia Society, yun pa rin ang mali. Samantalang sila yung hindi naman invited, sila po yung nagsisisigaw doon, no, laban sa ating mahal na Pangulo. Pero ito po ang malupit dyan, eh. Sanay na sanay po talaga itong mga organisasyon na ganito. Today, Friday, 9/23, September 23, 3 of our kasamas were arrested. Yan. At a direct action protest against Bongbong Marcos. Visit to New York. Our jail efforts need help. So please support, donate now, bail fund. Kita nyo na, nung nakulong kayo dahil sa panggugulo ninyo doon sa meeting ni Bongbong Marcos ng ating Pangulo, no, sa Asia Society, nanghihingi kayo ngayon ng pang-bail ninyo. Hindi po pa malaking kalokohan nyo. Kung hindi kayo nagpunta ron, hindi kayo nangangailangan ng pambil, hindi kayo makukulong. Kung hindi kayo nagsisisigaw doon, di ba? Ang ginawa po ninyo, nagsisisigaw kayo doon sa isang disenteng meeting. Wala pa nga po si President Marcos nung ginawa nyo yung protesta. Alam po ninyo, no, tama lang po yung ginawa ng mga pulis ng New York. Kasi po, bisita nila si Pangulong Marcos, no? Tapos, kumbaga sa atin yan, may bisita tayo sa ating bahay, tapos may nanggulo na kapitbahay. Kinulong po sila ngayon. Ngayon, donasyon po ang hinihingi ng mga to. Ang nakakatakot po dito, sanay po tayo, no, sa mga protesters na to, no? Sanay po tayo mag-deal sa kanila. Wala pong epekto sa atin yan. Ang kinakabahan po ngayon, sila Lenlen. Kasi po, pag nasanay yung mga taga New York, pag nasanay yung mga taga Amerika, no, na dyan na magbigay, kasi nakita nila direkta, di ba? Yung mga sumusuporta po sa yung mga anti-government po dyan na nakabase sa New York o sa iba pang dyan sa Amerika, nakita nila na si Lenlen hindi naman worthy ng bigyan ng donasyon.
Yari po si Lenlen, yung mga anak angat buhay niya na yan, no? Baka magkaharangan pa po ng donasyon. Mapunta pa po rito sa mga protesters na to. Kawawa naman si Lenlen. May kahati pa sa ano sa donasyon. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.